Hi, kamusta mga chong? And welcome po dito sa ating channel. And it's nice to be here again and react. And we are going to talk about it. But before that, ay gusto ko po lang batiin ang ating pong overseas Filipino workers. Ayan po. Sa mga Filipino workers, mga overseas natin dyan sa buong mundo, kayo po ay kamustang-kamusta at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. And don't forget na kayo po ay lagi magdadasal sa ating bossing sa taas at siyempre alagaan nyo inyong sarili, no? Dahil yan po ang ating puhunan sa ibang bansa at tayo po ay nagsasakripisyo upang tayo ay tumulong sa ating mga mahal sa buhay, no? Kaya sa inyo mga overseas Filipino workers, malapit na naman po ang Pasko at make sure na kung kayo po ay magpapadala ng balikbayan ay doon po sa sigurado, no? At yan naman po ay pinaghirapan nyo at wag po natin pababayaan. Okay? Alright, at kayo po ay mag-iingat diyan and God bless po sa inyo lahat and we will talk about it. Okay? Alright, let's do it. Okay, ang ating po pag-uusapan ngayon, I wanna react about the bagyo last time na Christy, di ba? Yeah, kasi po, kung matatandaan nyo po, 2-3 weeks ago, nung nagbagyo ang Christy, ay talagang marami po ang nadamay, nasira, at unfortunately, ay marami po ang binawian ng buhay na hindi naman talaga natin gusto yung nangyari. Ay talagang when it comes to this kind of disaster, no, talagang ay nadadali talaga tayo. Kung makikita nyo dyan sa ating video, yan po ay courtesy ng isa nating vloggers po, no? At maraming salamat sa inyo. And that is now in Batangas, no? Sa Batangas po. So, ang ating pong kababayan din sa Batangas at balita ko po nga, no? At may tumawag sa akin sa messenger at sinabi niya na ang paramihan daw po ang nawala, no? Ay mga kakilala namin nung ang aking ama ay nasa politika pa. Kaya kung kayo man po ay nanonood ngayon, no? Dahil tayo po may mga viewers at subscriber dyan sa Laurel at Talisay, Batangas. Ako po ay nakikiramay po sa nawala ng mahal natin sa buhay at syempre po sa mga leader ng aking tatay noon. Sorry po sa nangyari, no? Okay. Alright, pag-usapan natin, no? I just wanna react about yung mga pinagsasabi ng gobyernong Bangag, no, di ba? Dahil alam naman natin na since gas-gas ka sila sa taong bayan at nangyari pa ito yung mga tipong mga pagyayabang kasi, no? Yung mga puro daktak lang pero wala namang gawa. Isa ako sa mga naiinis dito dahil ay sila lang yung masaya ang buhay, no? Sila lang yung parang easy lang. Pero tingnan niyo kung nakikita niyo diyan, no? Mga sample lang po ng video yan, mga hirap niyan. Kasi tayo po mismo noon nakaranas na rin ng ganyan nung tayo po ay nasa Pilipinas pa. Pero tayo naman ay hindi, no? Katulad nila na talagang mahirap or sabihin natin na nasira ang bahay nila. Tayo ay sinuwerte pa noon kahit paano, pero nadamay din. No, ang akin lang naman po rito, kaya po nakakainis dito kasi kung natatandaan nyo ay itong si Mr. Bangag, ayan po, ay teka, asan ba yan? Yan, no? Yan si Bangag. Ay kung saan ay lubog na naman ang bansang Pilipinas, no? Hindi nga lata sa buong Pilipinas, pero karamihan sa Pilipinas. That's why I really want to react about this is because yung mga pinagsasabi niya, sabi ko, why? Why are you saying that, no? Parang sinasabi niya na shit happens, diba? Anyway, kaya ko sinasabi po ito ay dahil po sa mga, nung siya ay nagpapa-interview, if you can tell na itong taong to talagang marami, at hindi lang po ako nakakaalam or nakakapansin na talagang siya po ay, when it comes to this kind of issues or problema, or let's say, chaos, sabihin na natin, that is really chaos for the Filipinos, ay talagang masabi natin na parang wala talaga siyang amor o talagang sabihin na natin na yung mga anong pwede talagang gawin, no? I mean, ang bagyo sa Pilipinas, matagal na yan, bata pa tayo, 'di ba? Kumikidlat-kidlat pa noon, no? And ito yung mga tipong tao na para bang lumalabas sa mga sinasabi niya, parang alam niyo 'yon, parang sinasabi niya lang na kasi climate change or something. Alam na natin yung climate change. Diba? Matagal na yan, panahon pa ni President Clinton and Al Gore nung Vice President sa US. Na mismo si ex-Vice President Gore ay talagang mismong parang inexplain niya na yan, no? Pero siya naman ay, ito naman si BBM ay hindi naman talaga, ngayon lang naging politikong tao. Although talagang wala talaga sa pagiging politikong mabuti sa kanya, no? Kaya you can tell na parang sa kanya, parang para sa akin ang reaction ko parang bago lang yung sa kanya yung nangyayari ito. Pero
You were just a politics before. You were a governor, you were a congressman, you were a senator. And then ngayon mo lang sasabihin na parang climate change kasi, overwhelmed kasi, di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin, alam mong nangyayari to every year, and you have the time, the idea, no? Or maybe you don't know na tatakbo ka ng presidente in the future, pero when you were as a governor, at least man lang, no, or congressman, no, you were covering the nationwide because you were a congressman and you are a lawmaker, no? Hindi pa uso nun yung mga tuwad kong, no? Pero parang ina-assume mo na parang walang advance plan para sa iyo as a president now. Kasi if you really want to help the Filipino people for real, no, sa kahit sa governorship na lang o sa mga congress lang, doon pa lang you will have an idea. Alam mo yan dahil ang tatay mo gumawa ng plano para sa mga baha. Hindi nga lang natuloy nung dumating ang mga Aquino. Kaya yung nagsasalita ka, no, pakikita ko lang sa inyo yung mga video clip na mabibilis, ay parang sabi ko, parang gay-gay lang. No? Ngayon, you should know that already. And tama naman si BBM dito. Hindi naman natin mapipigilan yan eh. Pero ang ibig sabihin, sa mga sinabi niya, wala kang makitang plan. Wala kang makitang at least we can prepare something na baka sakaling hindi lumala. Diba? Parang gano'n ang nangyari. But anyway, panoorin natin yung mga pinagsasabi niya at nang malaman nyo naman kung pwede kayo mag-comment, pwede kayo magsabi sa akin, kasi ganito, ganyan. Katulad na lang po ito nung parang napabuntong hininga siya. No? Kasi bakit ko nga po sinabi yun? Dahil kung stress ka sa nangyayari, kailangan, marami ka mga kasama eh. Yung mga tao mo, for me, as kung akong presidente, hindi lang ako dapat mag-isip ng malalim. Kaya ka nga may mga advisor, di ba? But anyway, let's watch about this. Kasi sabi ko, okay, alright, di ba? Hindi mawawala yan. Ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. Now, we have to focus specifically on flood control. The others, marami naman tayong mga plano for the rest of it. But we have to focus now on flood control because flood control, kaya nga, sobra na yung tubig eh. Hindi focus on flood control. Pero sinabi niya na siya po ay nag-release na ng billions of money nung siya ay nagsalita sa SONA na meron siyang 5,500 for the flood control project. Eh, nasaan na yung mga yun? Di ba? Ngayon sabi niya mag-focus. So, ang ibig sabihin, ngayon ka lang mag-focus? Eh, ano yung sinabi mo nung SONA na meron ng 5,500 na flood control? Although sabihin na natin, hindi pa sapat. Yan ang sasabihin niya eh. Sabi niya nga, overwhelmed. Kulang na, sabihin niya, overrated na. Alin po yung magiging sabi niya overrated na yung sinasabi mo. Diba? Pero dito pa lang, if you analyze what he's saying, parang hanggang doon lang ang sinasabi niya. Wala siyang parang ini-spread niya yung isip niya and then i-share niya sa mga sekretary niya, mga kolokoy doon, no, na hindi rin siguro alam ang gagawin. That's unfortunately ang nangyayari sa ating bayan, man. Diba? Kaya nga ang mga tao nag-aaral, nagkakaroon ng special skills. Pero hindi natin alam kung mga special to o may special lang sa ulo, di ba? So, panoorin pa rin natin. Na talaga kaya. Kahit na, may flood control naman tayo eh. Meron daw. Pero hindi kaya yung ganito kadaming tubig. Hindi talaga kaya. Kasi never naman, walang yan. forecast na ganito eh. Adit. Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. So, sabi niya, may climate change daw kasi kaya totoo naman ang sinabi ni Mr. Bangag doon na climate change talaga ang nangyayari. Pero that was really 20 years ago already? Di ba? Alam mo, meron palang ganyan. Kahit pa hindi ka presidente noon, at least you need to make something, no? Kahit pa sabihin mo hindi ka pinapansin ng presidente noon, o hindi ka pinapansin ng Speaker of the House noon, dahil hindi ka naman Speaker of the House, or nung senator ka, hindi ka pinapansin. At least you have something to tell us right now, na alam mo kasi nung congressman ako, gumagawa ako ng bill na ganyan eh. No? Kasi alam ko ang tatay ko may project na ganyan. You know that your dad had a project tungkol sa baha. Pero anong ginagawa mo? Kasi kung ako yan, tatay ko, meron na palang ganyan, hindi lang natuloy dahil nadali ng mga Aquino, no? At nakabalik na naman ako sa pwesto. If you are really for the people talaga, you will put this on your list pagkabalik mo. Like a governor ka, di ba naging governor ka ng Ilocos? Kahit pa sa Ilocos, doon kasi sa Ilocos, you are the head, you are the leader ng provision na yon. Pwede mong i-practice doon. Gawa tayo ng ganito. Dahil naranasan natin yung mga bahano, subukan natin dito sa Ilocos. Di ba? Parang ganun eh. No? It's like that. Hindi naman eksaktong gagawin mo, pero at least merong mga ganun. Di ba? Puro tayo ganun eh. Di ba? Now, this is... Now na, di ba? Kaya naman,
yung pagkatapos sinabi, may nagpadala din ganito at saka nasa TikTok din naman, alam niyo naman 'to, yung mga buntong hininga niya. I mean, siguro talaga nung time na yun, nai-stress talaga siya. Alam niyo mga chong, mahirap din yung ganyan, eh. Dahil sa'yo umaasa ang buong bansa, 'no, kung papaano mo iso-solve yung problema. Eh, yung pagbuntong hininga ni BBM, natural na yun, mahirap. Sabihin na natin hindi siya sanay sa gano'n, pero sometimes you have to think, ikaw ang presidente, ikaw ang inaasahan ng tao, eh. Ika nga parang, I am, parang ipinauubaya ko sa'yo ang buhay ko sa'yo dahil may tiwala kami sa'yo. Okay, kaya pati ito, pumutok sa social media, di ba? Let's watch it. Well, the reason the power is going to go out, whatever we do. We do we just follow our regular procedure. We take the power. Wait. Yun ang ibig ko po sabihin, mga chong. I mean, dito na lang nakikita mo kung ano yung diskarte niya. And sabi ko nga sa'yo, you don't have to be professional o magaling ka sa mga ganitong klaseng problema. But you have to be surrounded by these people na marunong when it comes to typhoon o bagyong ganyan. They know the skill. Parang, halimbawa, AFP, general. O, pagka may gera o may terorista sa Pilipinas, kapalibot mo ang AFP. Ano ba ginagawa sa'yo ng mga general? Nag-a-advise sa'yo, sir, ganitong gawin natin. Diba? Siguro sa paligid niya, may nakakalam naman. But the thing is, kung iisipin nyo in general ang ginagawa nila, it's nothing. Meron pa lumalabas sa Facebook o social media na bago sila umakto, kukuhanan mo na ng picture, kunyari may gagawin, di ba? So parang sabi ko, wow, grabe talaga, di ba? Parang, hindi, sa mga sinasabi niya ngayon, parang he's really clueless. No? Yung mga, parang clueless ka. Pero he's trying to catch back. He's trying to catch up, no? Na kung ano yung nangyayari. I don't know, sabi ng ibang vloggers ay baka raw kasi kagigising lang at dahil galing sa banga, kaya nagtatanong siya. But anyway, tuloy natin. We take down the power when it is not safe to keep the cables energized. Ang ibig sabihin, mga chong, doon pa lang ho, kung if you think na you're gonna keep the power cut, dahil syempre nga naman, bumagyo, nasira yung mga kuryente, what is your option? What is your next plan? Alang naman putulin mo lang ang kuryente. Diba? I mean, hindi ko naman napanood ng buo po, mga chong, yung kanyang interview sa ganyan, yung kanyang meeting na ganyan, sa disaster na yan. I didn't watch it all the way. No, pero in general, kung talagang meron kang gustong gawin sa kapwa mo, sa Pilipino, sa tao mo, sa gobyerno, you already know fast. Okay, we will cut the line kasi baka makuryente yung mga tao. But I want you guys to make sure na yung mga tao na meron silang ilaw, flashlight, or something, battery, or wireless lights na in that way, pag ginabi, ay meron silang kuryente. Kayo, magpadala kayo ng generator. Kayo, magpadala ka ng ganito. It's like that. Di ba? Dapat ganun. Di ba? Kayo, ganitong gagawin nyo. Kasi puputulan natin ng kuryente yan. Ayoko mga kuryente ng ating kababayan. Ganun lang naman kasimple. You don't have to say na kailangan pipigilan natin yung bagyo. No, hindi natin magagawa. Nobody can do that. Tama ka, even sa ibang bansa, ganyan din nangyayari. But look at the other country. Look at here in the US. Alam mo nga, tama ka, may nangyayari mga baha dito sa US. But where are they? Handa sila, mga Coast Guard, may mga bangka. They're all here. They're all planned already. They knew it's going to happen. Kaya ano yung nangyari sa'yo? Pinabayaan mo muna lumubog, saka ka magpaplano, di ba? Yun ang ibig sabihin. Yun ang nakita ko sa Bagyong Christine. Kaya kawawa talaga ang Pilipino, mga chong. Dahil ang mismong leader at tatay nyo, parang, hayaan mo muna lumubog at saka tayo kumilos. Diba? Anyway, ito yung final interview niya. No? At dito talaga, you can tell na parang napito na siya, pero wala siyang magagawa. Syempre, tatanungin siya. Actually, ngayon nga, ang mga nag-interview ngayon, medyo tumatapang na magtanong sa kanya. What the fuck? That's right. Kasi nga po, dahil kaya ko sinasabi yun, dahil nung nakaraan yung mga interview last year, talaga ang mga tanong parang smooth. Parang, ingat, baka magurgur kayo. Diba? Pero ngayon, parang may mga interviewer na talaga direct to the point na magtanong. At kaya, you can tell na naiinis siya. But anyway, may mga sinabi naman siya na talagang fair. It's true. Totoo yung sinabi niya, may mga bagay na talagang hindi mo maiiwasan. Let's listen to him. I don't want to talk about. I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talaga, ang laki na talaga ng tubig. Marami Yeah, totoo yan. Talagang we cannot stop that. No? But you have to listen to him. Kung ano yung mga pinagsasabi niya. In that way, malaman nyo. Kasi he's the president of the Philippines for F sake, di ba? No? Sana kasi si Inday na lang di ba? But anyway, kaya kasi sinasabi ko, kaya ka nga binoto ng tao dahil you have something in your mind that, kasi ikaw ang nagsabi, gagawin mong 20 ang bigas, di ba? So, ikaw ang nagsabi, nasama-sama tayong babagon muli.
Diba? Ano ba nangyari sa bigas? Up to now, pinakamababa raw, 50 pesos. Diba? Kasama-sama tayong babangon muli, kayo lang ni Napoleon, ni Robles lang at saka ni ng asawa mo kumikita at umaasenso. Hindi ko pati si Tamba. Hindi naman inaasa na Pilipino na masave mo. Yung nasira, wala na tayong magagawa. It's already happened. Nasira, hindi natin maiwasan yan mga chong. Pero ano yung plano mo as tatay ng bansa? Anong gagawin mo sa mga anak mo? Diba? May plano ka naman, tama naman siya doon. Pero look what's going on right now. At kung makikita nyo pa yung ginagawa sa kanila sa Batangas. Tuloy natin. Ayaw na. Sabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Bakit sa social media hindi ka nagbabasa? O nanonood sa YouTube? Diba? Baka naman puro yung mga vloggers mo lang pinapanood mo. That's all, bida ka doon, no? Kahit anong gawin mo. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tingnan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters. Galing. Sino kaya nagsabi sa kanya na yun ang sukat ng araw? Siguro talagang briefing, talagang practice sa kotse. Habang, ano sabi? Di ba? Pambihira. Ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yun. Well, actually, hindi naman totoo yung sinabi niya rito, no? Dahil marami na pong gumuho panahon. Undoy, marami na sa Baguio pa lang, marami na gumuho. Well, maybe he's talking about kung nasan sila ngayon, pero you have to tell na talagang marami nang gumuho, marami na nasira, marami na bumagsak na bridge, alam niyo naman yan, we don't have to talk about that. Masyado lang yata ito na overwhelmed si Bibi. Kaya yan ang pinagsasabi niya. But siguro nga, baka kako sinasabi sa lugar na yun. Pero marami po ang bumibigay ng mga kalsada at nagla-landslide. Lalo na sa Baguio, alam niyo yung mga taga Baguio, di ba? Na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na amin pinag-uusapan ay talagang nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag. So kailangan pati, yan ang sinasabi sa inyo. Kailangan mo pala maghintay pa na mangyari yan, no? Bago mo sabihin, ito nakikita na natin kaya gagawa na tayo ng panahon. The thing is, mga chong is, matagal na ang climate change. May grupo na yan. Meron ng private NGO na yan. Matagal na yan. Di ba? The thing here is, alam mo naman, as a politician, kasi you are a politician since then. Tatay mo, politician din. Dapat, ina-anticipate mo na yan. Di ba? Kasi, ang nakakatawa kasi rito mga chong is, parang, nangyari na, yung ginawa na ng tatay niya, his dad already planned for the future na, itong gagawin natin para in the next 10 to 20 to 30 years, magiging matataas na ang tubig, we need something na para dumaan ito, yung tubig na ito dito dumaan at itapon sa, alam mo na sabi, sa karagatan daw. The engineer knows that. But the thing is, alam mo yung tatay mo gumawa na yan. In-stop lang ng mga Aquino. So, ano yung sinasabi mo na, climate change na eh. O ngayon, nakikita na natin. But you already knew. People already knew. Lalo na yung mga taong makamundo, yung mga green-minded. No? Hindi naman yung baka iba yung green-minded. Sabi parang concerned sila sa mundo. Diba? Maraming ganyan. Hindi lang naman sa Pilipinas. International yan. May grupo pa sa UN yan eh. So, dapat doon pa lang iniisip mo na. Kahit hindi ka pa presidente, governor, congressman again, senator, dapat it's already in your mind. Alam nyo, marami nang nangyayari sa atin na baha. Let's make this happen. No? At least kung ginawa mo to, nung mababa ka pa, wala ka pa sa presidente, may masisisi ka ulit na tao. Diba? Sabi mo, si senator ganito, si congressman ganito, hindi pinayag itong bill na to. Kung pinayag itong bill na to, na ginawa ng tatay ko, wala siguro masyadong grabing ganyan. Yun ang ibig ko sabihin. Dumaan ka na sa politika eh. You were in the politics at tagal na. Governor again, congressman, senator. Hindi ko na kung ilang beses ka naging governor. Nagbigyan ka na ng chance eh because you are public servant. You are mandatory to serve the Filipino. Diba? You are there to create something na ang mga Pilipino magiging komportable. Di ba ganoon naman talaga ang mga public servant? Di ba? Dahil, unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o Ay naman yung mga tubig yan. study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale ba sa tulong lang tayo ng tulong. Sir, imbestigahan yung mga flood control projects, ibibisisihin daw sa budget. Oo, sige. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this.
Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya Actually, it's hard to believe that. Kasi alam naman natin na maraming beses na nagbaha sa Pilipinas. Hindi lang siguro kasing grabing ngayon. Ano gusto mo? Kung yung presyo nga, imbis na bumaba, tumataas di syempre pati baha. Diba? So, you have to expect that. You have to lalo na dumadami ng mga tao, nagiging crowded na. Sometimes you have to think, oh wait, sometimes you have to be your tatay. Diba? Yung tatay mo dapat maging katulad ka paminsan-minsan, ipasok mo yung utak mo sa utak ng tatay mo. Hindi natin maintindihan mo mabuti. Kasi ang nangyari noon, ang tatay mo, may plano talaga, may blueprint, no? Na kung paano at least maiwasan yung super na baha ng ganyan. And yes, it's true na grabe na ngayon, tumataas ng tubig ngayon. Even here sa United States, marami na rin nagtaka na tumataas ang tubig. And look what they're doing right now. They are looking to try to avoid it, to stop it if they can. Kaya dito pag nagbaba sa US, may mga ready na sila. Ready to go. Ika nga sa gera, ready to fight na sila to the baha, to help the people. Nasira ang mga bagay, nasira ang mga bahay, nasira ang properties. Ganun talaga, we cannot stop that. Pero ang priority mo, yung mga tao, kahit pa paano, nasira ang kanilang mga properties, ay kahit pa paano, mabigyan mo sila ng komportabling place temporarily. Diba? Which is, I think you did that, no? Dahil magaling naman kayo ni Tamba sa ayuda, diba? Kaya, ang akin lang, huwag mong sasabihin na kasi mataas na, mas grabe na ngayon. Ganun po talaga ang nangyayari ngayon, di ba? Parang presyo yan. Tumataas, hindi mo ba, di ba? Bihira naman kayo. Dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung sayang, dapat talaga tignan nila ang budget. Kung totoo ang sinabi ni Bangag na merong 5,500 na project sa flood control. At alamin ko na saan. It's public. Science, follow the science. See what's happening. You don't have to follow the science. You just have to plan on how to avoid this. Huwag mo i-blame lagi ang climate change. Baka yung climate change, mabuisit na rin sa'yo at baka pati ikaw, batukan din. Diba? Alam mo, yan na yun. Wala na tayong magagawa doon. Diba? Ang dami mong sinasabi. Ngayon, since may nagtanong sa kanya, pakita mo. At para mapahiya ang ibang Pilipino na sinasabi na walang flood control. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan. Yeah, yan ang sinasabi sa'yo kanina, mga chong, no? Tama siya sa mga states, sa Espanya, but they are ready. They have something to help the people. Diba? They have something, they have options. They have tools, diba? Sa atin sa Pilipinas, ano na? Nga! Diba? Oh. So, he can't. Yung baha, i-compare mo, that's right. O, wala tayo pagtatalunan yan. Pero yung pagtulong, diba? Yung pag-preparation, nasaan ang preparation mo doon? Baka kasi nung nangyayari yan, tulog ka. Yan din, doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, at itibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tingnan natin ang mas magandang design. Para... Mga chong, baka marami na po akong mga apo, baka hindi niya pa nagagawa yan. Yung mga sinabi niya, mga chong, do you think gagawin niya yan? Do you think paplanuhin niya yan? Do you think uunahin niya yan? Come on, guys. Hindi naman tanga mga Pilipino at hindi po stupid ang mga Pilipino. Pareho lang pala yung English na. Pero ang ibig sabihin, itong sinasabi niya parang, pag ako nanalo bilang mayor ng bayang ito, pasisimento ko lahat ng pagbubuka niyo. Oh. Pag ako nanalo, no? Palalagyan ko ng bubong ang buong bayan nito at lalagyan ko ng aircon. Yan ang nangyayari sa sinasabi niya ngayon. Come on, man. You only have what? 4 years to go or 3 years to go? Tama nga ba? 3 years to go. At gusto niyo pa nga magpa-extend. Oh, diba? Come on, guys. Isipin niyo mabuti. Oh, kailangan ayusin natin mabuti ang flood control. Ayusin natin. Akala ko ba na umpisahan niyo na? Diba? So, dito pa lang mga chok, kung titignan niyo mabuti sinabi niya, sabi mo, teka muna, akala ko ba na umpisa na? Kasi paano malabas ito? They will plan again. Kailan po matatapos yan? Baka yung anak kong baby, may apo na po. Hindi pa natatapos, siyempre. I-order ang ENR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. Yes, it is. Nagpapadevelop, pinapayagan ng government ng Pilipinas na magkaroon ng mga subdivision, yung mga mag-iibo. Alam mo, there's nothing wrong to improve every city. No? There's nothing wrong with that. Magtayo ka ng mall, magtayo ka ng hotel, magtayo ka ng resort, whatever.
But you have to think na, okay, pag tinayo natin yan, anong apekto nito sa ating mga kababayan? If you are really maka-Pilipino, di ba? Pero kung wala kang pakialam, kumita lang ang mga bata mo, mga mayor mo, governor mo, makaitayo lang ito. Look at what happened to Bulacan. And of course, hindi ikaw dapat sino, dahil yun ay panahon pa ni Tatay Digong. Okay? Pero, as a president na bago, sabihin na natin mali si Tatay Digong doon. O hindi natin alam kung sino nag-approve noon. Sabi nila, panahon pa rin ni Aquino. We're not sure. I didn't research for that. But you are the president. If you think na talagang alam mo na delikado ito sa bayan, you can stop it. Or you can tell the one who's making it, hoy, itong gawin natin. Dahil pag hindi nyo ginawa yan, I'm gonna cancel that. I'm gonna stop that. You are the president. Di ba? Eh kung yung mga addict dati at saka yung mga drug lord, napapakawala mo eh. Eh yung pa kaya, if you are really a Filipino people, yun ang ibig ko sabihin. Pero kung wala ka pang pakialam sa mga Pilipino, eh wala. And again, it's climate change. It's something that never... We already knew that it's climate change, Mr. President. No? Ang tanong namin, where is your preparation? Kahit pa paano maiwasan, maihanda natin in case dumating ulit yung bagyong yan. Yun ang ibig ko pong sabihin, Mr. President. Oh my gosh, I hate drugs. Happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila ay tutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. I know. I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can, but... Like what? Like ayuda? What are you doing more, Mr. President? Ano yung mga ginawa mo? Diba? Eh, kaya ka lang naggaganyan ngayon because ipit ka na eh, nangyari na. And again, climate change, puro ka climate change. Overwhelmed na yung sinasabi mo, no? Ang gusto namin malaman mga Pilipino, how can we avoid na yung mga tao masaktan? How can we avoid na in case mangyari ito, ay meron kaming malalapitan? Yun ang gusto ng mga tao, hindi yung pigilan mo yung bagyo. Mahirap yan. You know, when you lose a life, you lose a life. Yeah, when you lose a life, you lose a life. But, you can avoid it pag meron kayong plano matindi. Yung asawa mo kaya malulunod sa baha. Oh, eh di, pero sabi ng mga Pilipino, well, Mr. President, you lost a life. What? Ang bihira. What can you do about that? It's terrible tragedy. Yun. Ay, mga chong, I mean, wala naman tayong wala namang problema sa sinabi niya. And you know, yun ang niya, kahit naman sino siguro. But the thing is, we never heard, maybe sinabi niya sa ibang conference niya, maybe. But the thing is, wala siyang alternate plan. Kasi in real talk mga chow, hindi na natin maiiwasan yung bagyo eh. Ayun naman, ilang taon every year, ilang bagyo pumapasok sa Pilipinas. Winawasak ang Pilipinas, but we stand. Diba? We stand. Dahil ganyan tayo, sanay na tayo sa ganyan. Pero ngayon, ano nangyayari? Dahil wala ginagawa ang government, sa ngayon, yung ngayon, ay lumalala. Diba? Wala silang option na okay, alam natin mangyayari to, we cannot stop it. We don't have budget for that. Our flood control daw ay is not enough. So, ang alam natin, tatamaan tayo ng bagyo, anong pwede natin gawin? Okay, maglagay tayo dito ng mga pwedeng mapagdala ng mga tao, mapaghilahan, equipment. That can be solved at least a little. Hindi naman kailangan malaki. Hindi naman kailangan yung malaki. Makikita lang nila na sa bawat lugar, merong isang bagay na pwede nilang asahan. Yun ang ibig ko sabihin, mga chong. Sabi niya, willing to check the proposal flood control, pero ang dami sinabi, di ba? Babaguhin daw ang mga design. Katulad ng sinabi ko kanina, kailan niya gagawin yun? Ilang taon na lang siya. Just like Vice President Sara said, 6 years is not enough to make this happen. The only thing that you can do this if you make this as a law. Si tamang Speaker of the House, tell your cousin corrupt, sabihin mo na itong gawin mong law, kailangan maging permanent to, no matter what, mawala ako dito, gusto ko na dito na yung law na to, in that way, tuloy-tuloy yung project nito. That's how you can do it. Di ba? Katulad na ginawa ni Tatay Digong na makisig ba yun? Makisig o masikap ni Bongo. And it's still working. Because I think they made that permanent. Yung mga sample ba? When you lose a life, what can we do? We can do something. We can save them. No? Pero yung mga namatay, wala na nga tayong magagawa doon. That's really a bad experience for the Filipino people. Pero, yung sagot mo, when you lose a life, what can we do? Well, kung may report, ano nga plano nyo, sir? May namatay na, may mamamatay pa ba sa susunod na bagyo? Wala siya. Well, dapat na sagot nyo, pwede sabihin na, you know what, I'm sorry about what happened.
But itong gagawin natin para maiwasan na yan as much as possible, I will do it. Mga ganun eh. Diba? Overwhelmed. Puro siya overwhelmed. Ba't hindi niya pa sinabi na overpowered siya ng bagyo, diba? O diba yan? Sabihin niya na lang para lusot siya. Imbis na overwhelmed, well, na-surprise tayo. Diba? Another word that for overwhelmed. O kung gusto mo naman, bemused. Kaya mga chong, ang akin lang po masasabi is you don't really see ang vision niya. No? Again, hindi ko naman po tinignan yung iba niyang meeting o conference tungkol sa issue na to. Pero sa mga quick interview na yan, doon pa lang makikita mo isang tao na kung meron talaga siyang plano na gawin sa ating kababayan. Diba? Ang gusto niya lang, ito gagawin natin sa susunod. Ito gagawin natin sa susunod. Ano mangyayari? Paano kung tinanggal ka na bukas? No? Siyempre, iba na naman ang presidente, si Sara naman. And I'm pretty sure Sara already have plans. Diba? Yun ang ibig sabihin. But the thing is, wala tayong nakita. Narinig. Tulong, that's fine. Tulong. Diba? Yun ang nangyayari. Kaya naman ganito ang nangyayari sa'yo. Diba? Yan ang pahinga-hinga na lang. Well, I think Sabihin, nabubulol ka pa, diba? No? Kaya naman marami naman ang kumalat na ganito, which is, nakita ko rin po ito, gusto ko lang ipakita ulit, dahil si Tatay Digong, ang kay Tatay Digong noon, ang sabi niya, alam niya mangyayari na yung bagyo. May mangyayari na. At hindi na siya nagpe-predict na malakas man yun o hindi. Hindi na po natin, hindi niya na iniisip yun. Basta ang sabi niya, diyan kayo, planado nyo, diyan tatama ang bagyo, itong gagawin natin. Just like what he said on the message, November 12, 2020. The goods are there, di ba? People have been mobilized and deployed, di ba? Kaya pagdating ng bagyo, there you go. No? Pagdating ng bagyo, nagtatrabaho na sila, wala kaming tulog dito. Diba? So, ibig sabihin, parating pa lang ang bagyo, pinapredict, magkakaroon ng bagyo sa ganito, halimbawa sa Batangas. Magpadala kayo dyan, lahat. Kasi si Tatay Digong, nakikita ko noon, nakikipag-coordinate talaga siya sa bawat departamento eh. Ang pag-asa, ano ba mangyayari? Ano ba posibilidad? Tatamaan ko to. There is a possibility na tatamaan itong lugar na to. Okay, ang gagawin ni Tatay Digong, magpapadala siya doon ng mga goods, mga tools, kung ano man ang meron ng government. No? Hindi siya nag-expect na maililigtas niya ng lahat. But, naggagawa na siya ng plan na itong gawin natin kasi hindi natin kaya. We don't have enough tools, funds, para makagawa at mailigtas natin to. Ito na lang. Itong gagawin natin. Mga tao, nakita natin yan. Alam niyo mga chong napanood natin yan. Diba? Kaya naman kung i-compare niyo ang mga nangyari nung araw kay Tatay Digong at ngayon, talagang malaki ang pinagkakaiba. Kaya naman ito si Bangag, itong sagot niya, wala tayong magagawa. Wala tayo. We are the mercy of the Lord. See that? Parang, bahala na kayo. Mamamatay na lang kayo. Andito ako sa Malacanang. Hihit-hit na lang ako. Yun ang nangyayari. But he is the president for F's sake. Binoto siya ng tao. Binudol na nga tayo ng taong to. But again, I guess, that's how it is. Budol lang talaga eh. Diba? So, yan ang pagkakaiba nila. And again, we cannot stop comparing them each other. Diba? Kino-compare nila yung pagiging EJK at saka war on drugs si Tatay Digong sa kanila. Sa kanila, peace. Kay Tatay Digong, magulo raw. Diba? Kaya naman pala ngayon, pati yung mga drug lord ngayon, tsaka yung mga addict, nasa labas na. Okay? Sino ngayon ang mas maganda? Diba? Yan. Kaya nga, ngayon, nung pinakita nila sa Facebook at saka sa mga Twitter, itong nangyari, kung saan nag-donate, no? Itong ang administration Bangag, ay ayan, pambihira mga chong. Ito mga chong, hindi natin pinagtatawanan yung mga taong nasiraan ng bahay o nasalanta. Tinatawanan ko, yung mismo nagbigay. You have to imagine the fact na, ito pa isa, my gosh, I hate drugs, man. See? How the hell you can do that? Inilagay na nga sa baba kung ano yung sample na pwede nang pagpagtayuan. Paano kung anak mo 3, 4 o 5? At saka, pwede na sabihin, yan kasi binamigay namin na pang dagdag lang sa bahay na nasira. Di ba? Yan ang sasabihin ng iba. No? Kasi donate lang namin yan, pandagdag sa paggagawa ng bahay ulit, or sa nasira nilang bahay, pwede lang ipatch yan, o ipalitan lang yung pwedeng nasira. Yan ang magiging palusot nila. But the thing mga chong is, kung maggagawa ka naman, come on man, may budget ang Pilipino, ang Philippine government to have that. If you remember na si Tatay Digong, nung nangyari pong bagyo yan, nakalimutan ko lang kung saan lugar, ay talagang pinagawa niya ng bahay, maliit din, but enough for a family. May banyo, may kusina, at may harapan pa. Yun po ang pinagkakaiba nila. Ito hindi. Parang, sige, gawin mo na, bahala ka na sa buhay mo, di ba? So, kawawa ang mga Pilipino. I feel bad for them. I mean, yeah, sige, maging grateful ka naman dahil binigyan ka na nga ng yero, ng plywood. Pero, the government has the fund to do something like alam mo, ang mga chong, ang Pilipino hindi naman maarte. Baglagyan mo lang yan siguro ng mga, I don't know, mga
10 square meter, 15 square meter, basta may isang kama lang at maliit na kusina, sala, banyo. I think they're happy about that. Kaya ako po alam niya kasi yung mga nagpaparenta sa probinsya, ang bahay nila napakaliit, pinasok ko na po yun. Isang maliit na sala, isang maliit na kwarto, kusina, banyo. Minsan isang kwarto lang sa isang bahay. Pero pamilya sila. But the thing is, that's enough. It should be enough for them. Kasi yun lang ang kaya ng gobyerno eh. Diba? Pero itong ginawa sa kanila, binigyan lang ng kapiraso mga yero. Ano mangyayari dyan? What if yung gamit nila talaga wasak na, basa-basa, o wala na totally, lupa na lang ang natira? No? Siguro meron silang parang program na, kung kulang pa yan, punta ka rito, bibigyan ka pa more. Maybe. We don't know. Wag muna natin husgahan sila. Pero dito pala sa pinakita nito, nakakatawa at nakakaawa ang Pilipino. Yung mga nadamay ng bagyo. I wish sila ang nadamay, ang Malacanang. In that way, malaman nila kung ano yung nararamdaman ng mga Pilipino. Di ho ba? Okay? Anyway, since ganyan naman po, ay ito pong Tatay Digong natin, no? Ay dumalaw po sa Batangas, sa Talisay yata, o sa Laurel. Yun. Ang ating pong Tatay Digong ay dumalaw po diyan sa Kiranay po, no? After yata yan ng Senate hearing sa kanya, no? Yun ang balita ko. Yun ang sinabi sa akin. But anyway, kita nyo naman kung ang kanyang ginawa. Ayan po. Nagbigay po siya ng respeto sa ating kababayan sa Batangas, no? Kaya ako po natutuwa din dahil ako po ay Batanggenyo. Kaya tuwa po ako sa ginawa niya. Maraming salamat po, Tatay Digong, sa pagdalaw nyo sa aming kababayang mga Batanggenyo. Yan lang pala siguro natutuwa sila at nakita nila ang isang presidente o isang dating leader na nagbigay sa kanila na kahit pa paano na konting ligaya sa buhay. Konti. Dahil nga po ngayon ang nangyayari sa atin ay hindi na po konti. No? Ngayon, ang akin lang po dito masasabi ay mabuhay po kayo, Tatay Digong, and talagang para sa akin, kayo po ay tunay na leader ng ating Pilipino. Okay? Alright. Anyway, syempre, hindi naman magpapatalo ang bata ni Bangag. Palakpan natin, no? At sinisigurado ko sa inyo na itong mga taong to ay nagpunta lang sa Batangas dahil siguro, sabi, bakit? Kayo lang? Bakit ko sinabi ko? Matatagal nyo sa social media ay kitang-kita nyo naman ang ginawa nitong taong ito. Oh my God. Talagang Sharon Cuneta ang kanyang pagdating. Huwag kang magkalala. Di ba? At ito pa. Oh. Yan. Ang mga talagang diba? Again, hindi natin pinagtatawanan dito ang mga namatayan. Ang pinagtatawanan natin dito, yung mismo dumalaw sa kanila. Ayan po, di ba? So, dahil dito pa lang mga chong, you can tell na it's just photo ops ang kanilang ginagawa. I don't believe na kaya ito nagpunta because they are just concerned. Come on! Yung mga sundalo noon na namatay o nasaktan, natatandaan niyo yun, dinalaw ni Vice President Sara, sila may ginagawang iba. Umatid pa ng kasalan. Come on, man. I was just wondering, I wish I can go back in time para sabihan ko si Tatay Digong na huwag kayong dumalaw muna. Tingnan natin kung dadalaw yung mga yan. Think about it. Ang bagyong si Christine natapos na. Bago pa dumating si Tatay Digong sa Senate, tapos na ang Typhoon Christine. Bakit ngayon lang sila dumalaw? Yun ang tanong ko sa inyo. Bakit ngayon lang? Exactly. Bakit kung kailan dumaan si Tatay Digong doon sa Batangas, dumalaw din itong mga to? I mean, siguro sabi, busy kami. If you remember sa Facebook, no, dahil ito kasi itong babaeng ito ay nasa Facebook ko rin, nakikita nyo, dumaan na ang Christine pero they have meetings. They have happy meetings in life. Bakit ngayon lang pumunta yan sa Batangas? Dahil ba kay Tatay Digong? Diba? O uunahan na naman nila si VP Sara? Hindi nyo ba alam, no, mga grupo ni Ahas, na grupo ni VP Sara ay kasama si Tatay Digong na dumalaw? Yan po ang mga nagbubulong-bulong. Kaya daw ginawa ng dito dahil pinopromote nitong babaeng ito ang lab ang Pilipinas. Ano ba yun? Yung lab nila na program nitong First Lady na to. But the thing is, he's just looking for something. No? Paawa effect. In that way, he can ask for more money. So, mga chong, kayo na bahala. Kayo na po magsabi at kayo na po mag-comment o kayo na po mag-isip kung ito ba ay totoo o kung talagang nasa puso niya ang pagkikirabay sa mga tao ito. See? Paiyak-iyak pa siya. Oh my God, hindi lang po yan. Ito pa. Pakita natin quick. Yan. Ito pala. So, look at the eyes! Tingnan niyo mga chong yung mata niya. Yan ba, naniniwala ba kayo na talagang siya ay concerned sa Pilipino? Look,
Oh, ayaw na yata. Oh, oh my gosh. Oh, look. Oh, photo off. Di ba? Wala kang picture, wala kang video. Oh my gosh, mga chong. Anyway, ang akin lang po masasabi, ang akin lang mga conclusion dito mga chong, ang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas sa ngayon ay gagawa na raw nila ng paraan. Magre-redesign sila at kukuha sila ng plano kung paano ang gagawin tama. Di ba? Alam niyo mga chong, sa ating mga kapwa natin Pilipino, ay hindi natin alam talaga. Para sa akin, no, in real talk lang po, no, ay yung sinabi niya na gagawa natin ng paraan, papalitan natin ito, papalitan natin, focus tayo sa flood control lalo, or focus tayo sa flood control, even though sinabi niya na may project na raw ang flood control nung siya nagsalita sa SONA, ika na show off, ay hindi ako naniniwala mangyayari yan. At kawawa pa rin ang mga Pilipino kahit pa mawala itong taong to. Kasi kung talagang gusto niyang mangyari yan, ay katulad sinabi ko kanina, pinalano niya na yan, sinet up niya na yan. Kasi tatay niya mismo ang may blueprint niyan, yung paggawa sa baha, para kahit paano hindi sumobrang baha sa city o sa kusamang lugar. But the thing is, wala silang plano. The flood control fund, sabi, papakita niya, go ahead. Kaya yung journalist na yung nagsabi na, handa ba kayong ipakita nyo yung flood control na 5,500 na talagang may nangyari nga? Go for it. Dapat yung tutukan yun para malaman natin kung meron talaga. Siyempre, may mga time pa yan para gumawa ng, para doktorin ng papeles. Well, you know, marami namang expert yan na malalaman natin kung totoo o hindi. No? All I can say mga chong is itong administration na to ay patuloy lang ang ginagawang disaster. Actually, yung mga bagyo-bagyo na yan parang nakikisama na lang dahil sa ugali ng pamilyang yan. Ang akin lang po masasabi po ay sana ay magkulos dili po tayo. Sinabi niya na paplanuhin niya, papalitan niya, titibayan niya. Di ba? At ang climate change ang may kasalanan nito, overwhelm ang flood control. Di ba? Mga chong, nasa inyo na po yan kung talagang overwhelmed nga. The only thing na gusto nating malaman is how you can try to avoid yung mga tao masaktan. Huwag na natin isipin yung mga properties nila. We cannot, hindi naman natin madadala yan sa facility ng yung mga evacuation center eh, di ba? Yun po ang ibig ko sabihin. Ang akin lang po ay how can he do that? No? Number one, ang airport niya, kita niyo, palpak. Number two, yung flood control na sinasabi niya 5,500, palpak. Di ba? Ang dami nangyari hindi na maganda sa kanya. You can tell na itong legacy ng isang Marcos Jr. na sinira niya ang Marcos Sr. ay talagang walang pupuntahan mga chok. Think about it. Marami na ang tao nagsasabi na mag-resign na siya dahil bangag na siya. No? Kapit tuko ito at hindi pinapansin yung mga sinasabi sa kanya. Drug test pa nga lang mga chok. Hindi niya na magawa. Yung sasabihin niya pang redesign niya ang mga flood control, paggagawa niya ng magandang design, patitibayin niya ang mga kalye. Come on, guys. Do you think magagawa niyan in just what? 2 years? Sa 2 years to 3 years nga, kurakot ang ginawa nilang magkakamag-anak. Hindi development or improvement ng Pilipinas. What's going on in our country right now, mga chong? Kung magtatanga-tanga na lang tayo, that's gonna be up to you, just like Maharlika said. Nasa inyo na yan. Siya ang boses, siya ang nagbubuking sa tunay na kulay ng gobyernong ito. But people are still not doing anything. Kaya ako sabi ko, oo nga, anong mangyayari? Are we just gonna suck it up para tanggapin na lang ang mangyayari sa Pilipinas hanggang 2028? Kaya you cannot blame the other people na sana mawala na to, tanggalin na to. We want the other one again. Let's try it this time. Kasi palpak ang gobyerno ito. Bangan, mafia, lutang. Di ba? Nagsama-sama na. So all I can say mga chong is sana po, we have to, again, be smarter na isipin nyo mabuti kung ang ginagawa ng taong ito ay may mararating ba o tuluyan na tayong lalagpak. Lalagpak na Pilipinas eh. The respect of the Filipino to other countries, nawawala na. Tinatawan na tayo ulit. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. They really did that to us. Dahil alam nila may balls si Tatay Digong. But now, wala. They're just making fun of us. Binalik na naman tayo sa katulad ng ginagawa ng Aquino. And malala pa. And thank God na meron na nga ng social media kaya nakikita natin. What more kung meron na noon ng panahon ni Aquino. Sabi nga nila kung meron na social media nung panahon ni Aquino, no, ay malamang baka hindi ito si BBM ang presidente ngayon. Think about it. Kaya masasabi ko lang mga chong, ang focus lang nila dito ay sirain ang taong ito. Yan lang po ang kanilang plano. Durugin ang Duterte, ipakulong ang Duterte, ipakulong mga kasama ni Duterte, ipakulong ang mga kumakampi sa mga Duterte. That's the only thing na ginawa nila within almost 3 years. 22, yeah. Anong ginawa nila mga chong? What did the Congress did? What did the Senate did? Meron ba kayo nakita, naramdaman na, uy, ito na pala ngayon.
Meron ba silang nakitang parang si Tatay Digong na 10 taon ng passport o lisensya? Think about it, guys. Wala tayong nakikita. There's nothing. Meron tayong nakikita. Yung in-expose ni Marlica na droga. Okay? Alright, hanggang dito lang po mga chong, and then sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan, ang aking reaction po, and then again, sa susunod nating ulit na reaction ay magkita-kita po tayo muli. Okay? God bless po sa inyo lahat sa Pilipinas. Ingat po kayo, at ang balita ko, may bagyo na naman darating, at sa politika, may malala na naman dumarating, and I just hope that magdasal po tayong lahat para matapos na po itong chaos, bukod sa bagyo, itong chaos. Okay? God bless po mga chong, and again, sabi nga ng ating Vice President Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po, and good luck to all of us.